Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak dahil bukod sa first time kong mag-speak o magamit ng ating mahal na Panginoon upang magbahagi ng kanyang salita, ay first time ko din mag-birthday dito sa Grace Bible Church. Palapakan po natin ng Panginoon. Amen. Double celebration. Anyway, purihin ng Panginoon, konting testimony. Kasi kanina, kahapon pala, yung sasakyan ay pina-change oil namin. And then after ng change oil, nagkaroon ng problema. Hindi namin alam kung ano, ilang beses kong binalik sa shop. And then kanina, on the way kami papunta dito, nagka-aberya sa daan. Buti na lang, unknowingly, sasama pala si engineer sa amin, nadala rin yung kanyang sakyan. Nagka-aberya yung sakyan ko naman, minabuti namin na hindi na lang po gamitin kasi baka lumala yung sira niya. Ganun pa man, salamat dahil safe po kami na nakarating. Dinala ng Panginoon at iningatan ng Panginoon para po makasama namin kayo na magpuri, magsamba sa ating Panginoon na buhay. Amen. Sa Kanya lamang po ang papuri at pasasalamat. Thank you din sa mainit na pagbati ninyo. At sa hinandaan nyo pa ako kanina. Ano? Biro lang. So, salamat sa Panginoon. So, ang mensahe po natin ngayon ay meron pong titulo na nilagay ko, Finishing the Race. The goal that every Christians should strive for. O matapos ang takbuhin o karera, ang dapat goal o mithiin o layunin na dapat paghirapan ng bawat Kristiyano. Kung may Bible po tayo, pwede po ba nating buksan sa 2 Timothy? Kung may Bible po tayo sa Tagalog, page 200, page 254. Medyo madami po yung babasahin natin, ano? Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa banal na salita ng Panginoon? 2 Timothy, chapter 2, verse 14 to 26, and then chapter 3, verse 10 to 17, and chapter 4, verses 1 to 8. So, ganito po ang kanyang sinasabi. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga debating walang kabuluhan at walang ibubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan, sapagkat ang mga yan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Verse 17. Ang mga katuruan nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito ay sina Himeneo at Fileto. Lubhis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng ibang sa pamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. At ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang malaking bahay ay may mga iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon namang yari sa kahoy at putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng bubuting gawain. Kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang yan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away.
makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang tinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisid tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumibihag at maalipin sa kanila. Jump po tayo sa chapter 3 verses 10 to 17. Ito po ang kanyang sinasabi. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinulagan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon ay niligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman, ang lahat ng nagdanais mabuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo, Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang papakasama at ang mga manilinlang ay patuloy na malilinlang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na tutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagtuturo na ito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Chapter 4 verse 1. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at tahatol sa mga buhay at sa mga patay, inatasan kitang ipangaral mong salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawing yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo ang mga at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral at ng magandang balita, at pagputihin mo ang iyong paglilingkod. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nanabig sa kanyang pagbabalik. Let us pray. Father God, gracious Lord, salamat po sa iyong salita na aming nabasa. I-bless niyo po nawa ito sa aming pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So pwede na tayo po. Medyo mahaba yung binasa natin. Di ba? At least na-stretch yung inyong mga paa para hindi tayo antungin. Anyway, ang title po ng message o ng preaching for this afternoon ay meron pong pamagat na Finishing the Race. The goal that every Christian should strive for. So lahat naman po tayo ay pamilyar sa kapag dating sa Olympics, sa mga atleta, ang mga atleta po na nakikilahok sa mga sa mga Olympics, sa mga palaro ay wala silang pinakamataas na hangarin kundi matapos yung kanilang paglalaro. Amen. Hindi lang sila basta nandoon para maging parte ng palaro o ng karera, lalo na sa mga atleta, yung sa mga track and field. Kasi ako dati ay isa pong atleta dati, pero hindi sa track and field, sa sepak. Sepak takraw, yun yung naging sports ko noon. Sa mga atleta,
yung highest aim and goal of an athlete is not just to be part of the race, but to finish the race. Amen? Hindi lang basta maging parte ng karera, kundi matapos ang karera. It is not just to participate, but to win the prize. Amen? Hindi lang basta makiparticipate, kundi maipanalo yung kanyang karera. It is not only to be recognized as an athlete, but to be recognized as a champion. Amen? So yun yung pinakamataas na aim. Isa yun sa mga goal ng isang atleta. Ano ang connection niya sa atin bilang mga anak ng Diyos na kanyang pinili bilang mga mananampalataya ng Panginoon, bilang mga tagasunod ng Panginoon? Ano? Bilang mga tagasunod at anak ng Diyos, nilagay tayo ng Panginoon sa isang pinaka-importanteng karera ng buhay. At dapat ito ay ating tapusin. We must finish this race and to finish it well. Amen. Ay, yun po ang nais ng Panginoon. Ang Christian life ay nahahantulad po yan sa isang karera. The moment na tayo ay tinawag ng Panginoon sa kanyang kaligtasan, ay nilagay tayo ng Panginoon sa isang karera. At He expects us, in-expect ng Panginoon na itong karera na ito ay ating matapos. At mangyayari lamang ito, syempre, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa grace ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Okay. Nung tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi lamang niya po tayo tinawag para maging ligtas, kundi tinawag niya po tayo upang maglingkod din sa Kanya dito sa buhay na ito. Amen? Hindi lang tayo tinawag. God did not called us only to be saved, but to serve God. No? It is the highest calling and the highest privilege that a man could ever have. Ang paglilingkod sa Panginoon, no? Paulit-ulit nating binabalik-balikan na ang paglilingkod po sa Panginoon, ito ang pinakamataas, pinakamahalaga, at wala nang masihigit pa na layunin ng ating buhay. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung ito na ba yung pinakamataas ng layunin. No? Ito na po ang pinakamahalaga. Kung ito ang pinakamahalagang layunin ng buhay, dapat ito ang maging desire natin. Amen? Desire natin na matapos ang karera ng buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, ang tanong po ngayon, paano natin bilang isang Kristiyano, base doon sa passage na ating binasa kanina sa 2 Timothy, paano natin matatapos ang karera na inilaan sa atin ng Panginoon? Katulad po ng mga atleta, hindi ako nakakita ng isang dedicated na atleta na hindi nagtitraining. Isa sa mga successful na sportsman, ano ba tawag dito? Na sumikat at naging successful, kapatid din natin sa pananampalataya, kilala nyo si Pacquiao. Favorite ni Pastor Gigi. Si Pacquiao. Kristiyano siya, siya isa sa pinaka-successful na sa boxing career. 8th division champion siya. At yung pinaka-successful na nangyari sa buhay niya, hindi yung nanalo siya ng 8th division, kundi nakilala niya ang Panginoon. Amen? Yun yung pinaka-highest o pinaka-successful na nangyari sa buhay niya. Yung mga dedicated na atleta, nagsasanay sila ng mabuti. Talagang dinidisiplina nila ang kanilang sarili. Kasi alam nila na kapag mag-ensayo sila ng mabuti, didisiplinahin nila ang kanilang sarili, gagampanan nila yung kanilang tungkulin bilang isang totoong atleta, they can surely win. Bilang mga anak ng Diyos, tulad din ng mga atleta na ito, meron din po tayong napaka-importanting papel na kailangang gampanin para matapos natin itong karera na inilaan sa atin ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, mangyayari lamang ito na matatapos natin ito sa tulong ng Panginoon. Amen? So, meron pong 3 bagay na gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin kung paano natin matatapos itong karera na ito na inilaan ng Panginoon sa atin.
So doon po sa binasa natin, sa 2 Timothy, ito po ay isa sa mga pastoral letter ni Apostol Pablo na isinulat niya, at ang isa sa pinakapakay ng 2 Timothy, 1 and 2 Timothy ay upang i-guide ang kanyang co-worker na faithful, ang kanyang parang anak sa pananampalataya na rin, na kanyang ginaguide, at isa sa mga tao na sasalo ng ministry ni Apostol Pablo. Ito po ay si Timoteo mismo, no? Ito ay isa sa ang 1, 2, and Titus. 1 and 2 Timothy pati Titus. Ito po yung mga pastoral letter, no? At doon sa 2 Timothy, sinulat po ito ni Apostol Pablo nung time na siya ay nakakulong. So, may imagine natin na yung time na sinusulat niya ito, nakakulong siya, at the same time, na-experience din ni Apostol Pablo yung mga persecutions. Nung nakulong siya, inabandon siya ng mga iba sa iba't ibang kadahilanan. Yung iba natakot, yung iba dahil na-destino siya sa malayo, no? And etong 2 Timothy, kung babasahin natin ito, ang mapapansin natin dito ay kasama na dito yung pagpapaalam ni Apostol Pablo. Kasi ilang sandali na lang ay pwede na siyang, mapapatayin na siya, no? Malapit, sabi nga dun sa 2 Timothy, dun sa last part, sa chapter 4, ay nakalinya na siya. Malapit na siyang pumanaw sa mundong ito. Kaya habang sinusulat niya ito, ay talagang iginaguide niya si Timothy to be faithful sa paglilingkod sa Panginoon. Exhortation to urge him to stand firm, to continue to faithfulness. So doon sa 2 Timothy, medyo may atmosphere ng medyo malungkot din kasi magpapaalam na si si Apostol Pablo. Siyempre, kung halimbawa, kung isang taong may taning na ang buhay, lalo na sa family, di ba, ay kapag magpaalam, nakakalungkot, di ba? So si Apostol Pablo, that time, ay yun na yung kanyang na-experience. So, doon sa binasa natin, as what Paul instructed to Timothy, we can finish the race, number 1, by avoiding compromise. Yun. Yung point number 1 po natin, avoiding compromise. Sa Ibanag, ano yung Ibanag na compromise? Kompromiso? Anong Tagalog ng kompromiso? Hindi ko kasi na-search na, nawala sa isip ko na kagabi. No? Sa compromise, sabi sa dictionary, accepting the standards that are lower than desirable. No? Yung compromise, a way of reaching agreement in which a person or group gives up something that was wanted in order to end an argument or dispute. So ang compromise, halimbawa, hindi kayo magkasundo na isang tao, para lang matapos na, nagmi-meet kayo sa gitna. Kino-compromise mo yung prinsipyo mo. Iko-compromise din niya yung prinsipyo niya para mag-meet na kayo sa gitna. So, sa buhay Kristiyano, hindi po natin pwedeng gawin yun. Na-compromise natin yung ating Christian walk, iko-compromise natin yun sa mundo. Amen. We should never come in terms with the world, for we cannot serve two masters. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng sabay ang mundo at ang Panginoon. Ito po ay isa sa maliwanag na paulit-ulit sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Huwag mong i-compromise ang inyong Christian walk, ang iyong pananampalataya, ang iyong pagsunod sa Panginoon. Huwag mong i-compromise. We cannot give our life to God completely while leaving some part of it to be governed by the world. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, paglilingkuran kita ng buong buo. Ibibigay ko sa iyo lahat. Pero may inilalaan kang parte para sa mundo. Hindi po pwede yun. Ang nais ng Panginoon, 100%. Amen? 100%. It takes all faculty of our life to serve God and to finish the race. Lagi ko nga pong naririnig kay Pastor Noel, hindi natin pwedeng i-compartmentalize ang buhay natin. No?
Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, kukuha in 90%. Kukuha lang 10%. Sige na, Lord. Konti lang ito eh. Hindi pwede yun. God wants everything. Kaya nga hindi pwedeng chop-chop in lifetime. Dapat buo. Amen. O, kunwari, inamubi kapi ko muna chop-chop ipagtulay na. Okay. Sabihin mo, kapatid, buuin mo na kasi. Buo na. Oo, 100% na. Oo. So, Paul strongly reminded Timothy to never let his guard down. No? Huwag niyang ibaba yung kanyang guard. No? Ay dapat huwag niyang hayaan na mamuhay siya sa dalawa. Mamuhay sa mundo at mamuhay sa Panginoon. Dapat isa lang. Never compromise. No? So we can never be branded to be with the Lord while living like the world. We can never be branded to be with the Lord while living in the world. No? Makikita po ito sa buhay natin. Bilang mga anak ng Diyos. Kahit na ipagsigawan natin sa buong mundo na tayo ay Kristiyano, makikita po nila yan sa buhay natin. Amen? Makikita nila yan. Hindi natin pwedeng itago. Kahit na doon ka lang sa loob ng bahay, makikita ng ibang tao at alam mismo ng Panginoon. Amen. So doon po sa binasa natin, yung isa po sa context ng 2 Timothy ay nagsalipa na po kasi ang mga false teachers at mga false professing Christian. No, sila ay nakapasok sa mga brethren that time. Kaya may mga false teachers na ginugulo nila yung faith ng mga tao that time. At may mga tao din, they profess that they are believers, sila ay anak ng Diyos, pero nakikita sa kanilang buhay, no? Pinicture mabuti na Apostol Pablo yon doon sa verse 16, tsaka sa chapter 3, verses 1 to 9. I-describe ng mabuti ni Apostol Pablo kung ano ba yung mga buhay, ano ba yung character, ano ba yung picture ng mga taong nagkukunwari at mga taong nagtuturo at namumuhay sa kamalian. No, pinicture niya mabuti kung babasahin natin. Hindi ko na kasi binasa kanina dahil sobrang haba na nung pagtayo natin. Sa chapter 3, verses 1 to 9, itong kanyang sinabi. Basahin ko na lang po, no? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kahalayan, kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila na gagamit ng panlinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito'y alipin ng kanilang mga kasalanan at sari-saring pagnanasa. Lahat na ay gustong matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman hindi sila nakakaunawa. At tulad ni Hanes at Jambres ay nasumalungat kay Moses, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya na nangyari kina Hanes at Jambres. Yon. So, inisinalagawan ni Apostol Pablo kung ano ba yung character o picture ng mga false teachers na gumugulo at kung ano ba yung picture at character ng mga professing Christ but not evident sa kanilang buhay. So mga kapatid, iwasan po natin sila. Iwasan natin yung mga ganon. At higit sa lahat, tayo po mismo, tignan natin kung ano yung buhay natin. Amen. Kasi kung desire natin na tapusin ang karera na nilaan ng Diyos sa atin, no, matapos ang karera nila ng Diyos sa atin, kung i-compromise natin yung ating Christian walk at ating pananampalataya, hindi natin to kayang tapusin.
Amen. Hindi natin ito matatapos. Gaya nga ng sinabi ni Timothy sa sa 2 Timothy chapter 2 verse 4 at 5, basahin ko na lang, no? Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kaniyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Kung tatakbuhin natin itong karera na ito habang namumuhay tayo sa makamundong pamumuhay, we can never finish the race. Amen. So mga kapatid, let us avoid compromise. Let us avoid compromise. Ay malinaw naman na inilatag ni Apostol Pablo kung ano yung mga karakter ng at yung mga picture o yung mga nais ng mga makamundong tao o yung buhay na makamundo. Dapat maging aware po tayo dito. Nang sa ganun, makatapos tayo sa karerang inilaan ng Panginoon. We should avoid compromise. Amen. Those who are His will run the race and finish it uncompromised, not by their own strength, but by the grace of God who called them. Amen. So, maliwanag naman, no? Alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At lahat ng sa Panginoon, lahat ng Kanyang pinili, tinawag, iniligtas, sigurado ako, natutulungan ng Panginoon hanggang makaabot doon sa finish line. Amen. So, yun po yung point number 1 natin, no? Avoid compromise. Iwasan po natin ang kompromiso. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, avoid compromise. Avoid compromise. So, amen. So, number 2, for us to finish the race, number 1, by avoiding compromise. Number 2, by remaining faithful to the gospel. By remaining faithful to the gospel. Para matapos po natin ang karera, hindi lang po natin basta iwasan yung makompromiso. Pangalawa, dapat din po tayong manatiling tapat sa ebanghelyo ng Diyos. Amen. Manatili tayong tapat sa ebanghelyo ng Panginoon. So doon sa chapter 3 verse 10 to 17, hinimok o challenge ni Paul si Timothy na maging tapat sa ebanghelyo ng Diyos. Na huwag niyang paglaanan ng pansin yung mga ibang turo na nakakapagpahamak lang sa tao. Bagkus ang paglaanan niya ng kanyang buhay ay yung pure na gospel ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi ni Apostol Pablo, alam mo kung kanino mo ito natutunan. Nung ikaw ay bata pa. Alam mo kung kanino mo ito natutunan. At nakita mo mismo sa buhay ko, sabi ni Paul kay Timothy, lahat ng klase ng pamumuhay ko, nakita mo mismo sa buhay ko kung paano ko ipinamuhay yung ebanghelyo ng Diyos. Nasaksihan mo lahat, kahit ang aking paghihirap. Lahat ng pinagdaanan ko, nakita mo. At yon ay isa sa mga ginawa ko upang ako ay maging tapat sa ebanghelyo ng Panginoon. Paul then reminded, basahin ko lang po kasi English kasi yung pagsulat ko. Basahin ko lang po, bakit natin kailangan maging tapat sa ebanghelyo ng Panginoon? Dapat lagi nating alalahanin yung divine origin ng ebanghelyo ng Diyos. Ang ebanghelyo po ng Diyos nagliligtas sa tao, hindi po nag-originate sa tao, nag-originate sa Panginoon. Amen. Kasi kahit anong katuruan na nanggaling sa mundo, kung hindi nanggaling sa Diyos, hindi po yan magbubunga ng kaligtasan sa isang tao. Kahit gaano man ito kaganda pakinggan. Kung hindi po yan patungkol sa Panginoong Hesus, sa kanyang redemption, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay wala po itong kabuluhan. Siguro magbibigay lang ito ng knowledge. No? Pero to save a person ay through the gospel. Through the gospel. Ay ginagamit ng Panginoon yon para tawagin ang kanyang mga elect. Kanyang mga pinili noon pa man. No? So, the gospel. Remain faithful to the gospel. So, basahin ko yung sinulat ko po dito.
After Paul described to Timothy what false teachers are and their own aim and desires, Paul then reminded Timothy to remain faithful to the gospel of Jesus Christ, which he suffered and bounded in chains as a criminal. No? Nung si Apostol Pablo ay nagsimulang maglingkod sa Panginoon, alam naman po natin sa mga nakabasa na po sa kanyang kwento sa magsimula sa Acts, sa Acts hanggang sa dire-diretso na, ay mapapansin natin doon, may encounter natin kung paano ba nagpagal si Apostol Pablo, kung paano siya nag-endure, paano niya tiniis at nalagpasan ng lahat ng pagsubok para lang siya ay maging tapat sa ebanghelyo ng Panginoon. Una kasi nung siya ay tinawag ng Diyos, ay tinawag siya ng Diyos bilang apostle to the Gentiles. Yun yung kanyang maliwanag na calling. Dadalhin niya ang ebanghelyo ng Diyos sa mga taong hentil. Yung mga taong hentil ay kabilang po tayo dun. Kasi ang Hudyo ay yung mga naturally born na Hudyo, mga Israelita. At tayo po ay kabilang sa mga hentil. Pag sinabing hentil, hindi Hudyo. Ay siya ay ginamit ng Panginoon upang dalhin ang kanyang ebanghelyo sa mga hindi Hudyo at nakarating hanggang sa ating panahon. At marami ang tiniis ni Apostol Pablo, no? Marami siyang challenges na hinarap, persecutions, hardships, and even abandonment of friends and families. It is because the world don't want to recognize Christ. No? Marami siyang tiniis. Marami siyang pinagdaanan ng mga pasakit, paghihirap, ngunit nanatili siyang tapat sa Panginoon. Hindi po yun dahil sa kanyang sariling kalakasan, kundi dahil sa grace at power ng Holy Spirit na meron sa kanya. Amen. So tayo din po bilang mga anak ng Diyos, actually, minsan sa secular na buhay natin dito sa mundo, minsan makaka-encounter tayo ng persecutions sa ating pagsunod sa Panginoon. Lalo na kapag nalaman nilang ikaw ay Christian. May pangangandyaw. Kasi ako personally, na-experience ko po yun nung ako ay bagong Kristiyano. Dahil lumaki po kasi ako sa Manila, yung buhay sa Manila ay kung ano ang tama sa paningin mo, gawin mo. Parang sa Judges, kung ano ang tama sa paningin mo, gawin mo. Ganun kasi yung naging buhay namin sa Manila. Nung naging Christian ako dito sa probinsya, sa awa ng Panginoon, ay nung nalaman nila na ako'y Christian, na kinakantyawan nila ako. Ang isa pa sa kantyaw nila sa akin, Riz, magpapari ka daw, sabi nila sa akin. So, marami. Tayo din, iba't iba man ang hardships na pagdaanan natin. Even our own families na hindi Christian. Kapag nilaman nila na Christian tayo at ang itinatayo at ipinapumuhay natin ay ang ebanghelyo ng Diyos, even our own family, pwede na tayong itakwil. Yet, ang challenge ng Panginoon sa atin, maging tapat tayo sa ebanghelyo ng Diyos. Amen. Di baling mawala na yung thousand, sabi nga, di ko alam kung si Charles Spurgeon yun. Di baling ng thousands and thousands of friends and families and relatives ang mawala sa akin, basta maging tapat lang ako sa ebanghelyo ng Diyos. Amen. Di bali nang mawala sa akin lahat. Basta wag lang mawawala sa akin ang ebanghelyo ng Diyos. Dahil dito ako naligtas at dito ako mamumuhay hanggang sa huli. Amen. So, yun po yung point number 2 natin. While persecutions and hardships may arise as we continue to live faithfully for the gospel, always remember that the assurance we have from the gospel of Christ is far greater than the world itself. Amen. He who called us is faithful, and He will give us the strength to remain faithful. He will give us the strength to remain faithful. Ang pagiging faithful sa gospel ng Panginoon, ang challenge at hamon sa atin ng Panginoon. Pero wag din po tayong magkamali. Magiging faithful ako, kaya ko ito, hindi. Kaya mo yan dahil sa Panginoon na meron sa iyo. Amen. Kaya natin maging faithful. Hindi dahil sa sarili nating lakas,
kundi dahil sa Panginoon na meron tayo. Amen. He who called us is faithful. Faithful ang Diyos. And He will give us the strength to remain faithful. So mga kapatid, para matapos natin ang karera na inilaan ng Diyos sa atin, number 1, avoid compromise. Number 2, remain faithful or by remaining faithful to the gospel. And number 3, medyo malapit na akong matapos. Mga 40 minutes na lang. And then, so, number 3, by continually serving God and His gospel. So, doon sa chapter 4, verse 1 to 8, ito na po yung tinatawag na ultimate charge. O yung ano ba yung charge sa Tagalog? Yung tagubilin. Parang tagubilin. Ang pinakatagubilin ni Apostol Pablo kay Timothy, keep serving God and His gospel. Preach the word. Ipamahagi mo. Ilamuyag mo. Sabi sa iba no? Ibahagi. Ilamuyag mo, iubobog ni Diyos. Mamuhay ka ng nakabatay sa salita ng Diyos. No? Habang isinusulat ni Apostol Pablo itong 2 Timothy, ay malapit na siyang patayin. No, malapit na siyang patayin. Actually, that time, itong panahon po na ito ay sobra persecutions. Kasi yung persecution, ayon sa nabasa ko sa study Bible, nagsimula iyon noong AD 64 at nag-end ng AD 68. Si Apostol Pablo, ay yung second imprisonment niya, yung ikalawang pagkakulong niya ay nangyari between AD 66 to 68. At yung kanyang pagkamatay ay nangyari between doon. No? So, that time ay nakaka-experience ang mga Christians ng severe persecutions that time. No? Kahit na malapit na, alam na ni Apostol Pablo, ipinaalam na ng Diyos sa kanya na malapit na siyang mamatay, natapos niya na ang pinapagawa ng Diyos sa kanya, ginawa niya pa rin ang kanyang makakaya upang paalalahanan si Timoteo na wag mong talikuran ang paglilingkod sa Panginoon. Huwag iwanan. Amen? Na huwag iwanan. Na ipagpatuloy ni Timothy kung ano na yung inumpisahan at natapos ni Pablo. Yun ay ang paglingkuran ng tuloy-tuloy ang Panginoon. So, as a Christian, part of the race given us by God is to serve His gospel, to preach it, and live by it. Amen? Parte yun ng karera na inilaan sa atin ng Panginoon. Na ibahagi, paglingkuran natin, no? Ang Panginoon at ang kanyang ebanghelyo. Kaya nga po, parte ng ating ginagawa bilang isang Kristiyano, whenever na may pagkakataon, ay yung nag-i-evangelize tayo, may mga activities tayo sa mga discipleship, no? Para tayo ay lumago at ma-equip. Lahat naman po ng kailangan natin nasa salita ng Diyos. Amen. Lahat ng kailangan natin, sabi sa salita ng Panginoon, 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi niya dito, all scripture is breathed out by God, profitable for teaching, for reproof, correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So lahat ng kailangan natin pag tayo ay makapagpatuloy na paglingkuran ng Panginoon ng kanyang salita, ang kanyang ebanghelyo, ay nasa Biblia po mismo, ang salita ng Panginoon. Amen. So, we are called not only to be saved, but to serve God and be an instrument to bring His gospel to the ends of the world. Instrumento po tayo ng Panginoon upang idala ang ebanghelyo sa mga tao na na hindi pa kilala ang Panginoon. Amen? Kaya nga, parte ng ginagawa natin to reach out yung mga tao na hindi pa naabot ng ebanghelyo ng Panginoon. Parte ito ng karera. Ang tanong sa atin, Pastor, ang hirap naman pala. Ano? Hindi. Totoo mahirap kung gagawin natin sa sarili nating lakas. Pero, alam natin kung sino ang pumili at tumawag sa atin. Sabi nga sa, patapos na po ako, no, sa Philippians
Asan na yun? Philippians chapter 1 verse 6, no? Kung ano man yung magandang inumpisahan ng Panginoon sa buhay natin, siguradong tatapusin niya. Amen. If we are truly chosen by God, He will surely bring to completion the good that He started in us. Yung mabuting bagay na inumpisahan niya sa atin, tatapusin ng Panginoon. Amen. Kasama natin ang Panginoon. So isa dapat sa joy na meron tayo para matapos natin itong karera na inilaan natin ng Panginoon sa atin ay yung joy na ibahagi yung salita ng Panginoon. Amen. Yung joy na dapat isa sa hindi natin tatanggalin sa ating pagiging Kristiyano yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, patapos na po ako, no? Basahin ko lang itong quotations na nakuha ko sa internet. Sabi ni John Piper, "Our gospel joy is authentic and satisfying only if we desire to taste this joy in the hearts of other people." Yung saya natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ay magiging totoo lamang. Magiging totoo lamang kung ito ay matitikman natin sa buhay ng ibang tao. Ibig sabihin kung ito ay may babahagi natin at makikita natin by the grace of God na yung Ebanghelyong ibinahagi natin sa ibang tao ay doon sila naligtas sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen. Sa paggalaw ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay, tinawag sila ng Diyos at nung narinig na lang Ebanghelyo, doon sila naligtas. Amen. So, conclusion at challenge natin, as a child of God, as a believer, as a follower, as a servant, as a Christian, and as a people chosen by God, He appointed us to this race and He expects us to finish it and to finish it well by the grace of God. Isa sa gusto ko pong iwan sa atin ngayong hapon na ito, the grace that saved us is the same grace that will bring us to the finish line. Amen. The grace that saved us is the same grace that will bring us to the finish line. So mga kapatid, ang hangarin ng Diyos sa atin, tapusin natin ang karera. Amen. Tapusin natin ang karera na inilaan ng Diyos. Yan ang hangarin, desire ng Diyos sa buhay ng bawat pinili niya. At magagawa lamang natin ito sa tulong ng Banal na Espiritu na meron sa atin. Ano? So, number 1, avoid compromise. Number 2, remain faithful to the gospel. And then number 3, continue serving God and His gospel. So, yun lamang mga kapatid, ulitin ko, magagawa lamang natin ito sa tulong ng Panginoon. Amen. So, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoong Yesus, dakila ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong presensya sa amin, Panginoon. Salamat po sa assurances na ibinibigay mo sa amin bawat araw, O Lord. Dalangin po namin, O God, na bilang mga anak mo, Panginoon, tulungan niyo po kami, O Lord, na tapusin ang karera na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, and help us, enable us, Panginoon, na kahit ano pong challenges ang aming harapin, help us to remain faithful, O Lord. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na maging aware sa mga bagay sa paligid nang sa ganun, Lord, hindi po makompromise ang aming buhay. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na patuloy kang paglingkuran hanggang sa dulo, Lord. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo po nawa yung salita sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapanatin na lang.